Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa akin channel. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At maraming salamat nga pala sa inyong lahat. At alam nyo guys, ang ating topic ngayon ay tungkol ulit kay Nanay Ansing at kay Daddy Frankie. Lahat na videos nila napanood ko pero hindi ako gumawa ng reaction sa mga nakaraan kasi nga ayaw ko ngang makapagsalita ng hindi maganda, kaya kumbaga yung aking emosyon ay pinapababa ko muna, kumbaga high blood, gusto ko ng low blood. Hindi, ayaw ko ng low blood, gusto ko normal. So ayun nga guys, ang topic natin ngayon ay tungkol kay Nanay Ansing at kay Daddy Frankie, at napanood ko rin yung blessing ni Kuya Oliver, at maganda yung blessing ni Kuya Oliver, at napanood ko rin yung mga sumbong ni Nanay Ansing tungkol sa mga sinasabi ni Kuya JJ. Alam nyo guys, ito lang yung aking masasabi dyan. Base na rin sa mga nababasa ko, sa mga comments, ay meron nga akong nabasa doon na akala ko ba matalino yan si Daddy Frankie. Hindi raw niya alam kung bakit siya nabububok kapag si Ansing na yung kausap niya. Oo. Tapos mayroon pa akong nabasa doon na after daw si Daddy Frankie na magawa ng content si Ansing dahil sa marami daw views at marami daw basher, kaya malaki yung kinikita ni Daddy Frankie. Kaya gustong-gusto raw ni Daddy Frankie na gawan ng content si Ansing kaysa kay JJ. Oo. Alam nyo guys, ganyan naman talaga sa karamihan ng vloggers eh. Oo. Ganyan ang karamihan ng vloggers. Lalo na yung mga ganitong nakafocus talaga sila sa pagbablog, kumbaga ito na yung kanilang hanap buhay. Wala sila talagang, ang pinakatrabaho talaga nila ay yung pagkukontent at yung pagbablog. Karamihan talaga sa kanila based sa mga nakikita ko ay kung saan talaga yung malaki ang views, doon talaga sila. Kahit kutsain sila, parang baliwala lang sa kanila yon. Ang importante sa kanila, magkaroon sila ng maraming views. Yun. Kaya kahit iba sila, ano man ang sabihin ng iba, para bang pasok dito, labas dito. Yun ang naoobserbahan ko guys sa karamihan ng mga vloggers. Minsan akong nag-sponsor guys sa isang vlogger. At mayroon siyang sinabi sa akin dati, pero hindi ko na lang din babanggitin kung sino siya. Dahil kasapi siya dati sa isang grupo ng vloggers na sikat, kumbaga sumikat siya. Sikat siya. Oo, kilala na siya ngayon. Dating kasali siya sa grupo nila, dahil nga sa nag-sponsor ako sa kanya, meron siyang naikwento sa akin na yung vlogger daw na yon, kapag wala na raw views ang kanyang content doon sa tao na yon, iniiwan na raw, hindi niya na raw binabalikan. Kumbaga kung saan daw marami ang views, doon daw siya tumututok. Yung vloggers na sinalihan nitong pinag-sponsoran ko. So kaya guys, ang naoobserbahan ko din, ganyan din. So kaya marami din akong nababasa na mga ganong mga comments kay Daddy Frankie na masipag si Daddy Frankie na gawa ng content si Nanay Ansing, kahit kung ano-ano na lang daw ang sinasabi ni Ansing. Parang araw nabubobo si Daddy Frankie pagdating kay Ansing. Oo. Yun na nga guys ang sinasabi ko, karamihan sa mga vloggers ay hindi nila yan iniinda. Ang iniisip nila ay kumita sila ng pera, magkaroon sila ng maraming views, ganyan. So na kay Daddy Frankie naman yon, at ang
hindi ko lang nagugustuhan minsan yung bang sinasang-ayunan ni Daddy Frankie or pinapakinggan ni Daddy Frankie ang sinasabi ni Ansing kahit na ay makakasakit kay Kuya JJ. At pagdating naman doon sa sinasabi ni Nanay Ansing na yung si Kuya JJ daw ay ganyan yung lupa. Alam nyo guys, ang masasabi ko lang din naman dito ay dapat si Daddy Frankie hindi na rin nakikialam pagdating sa ganyan. Kasi lupa ng magulang yun. Problema ng magkakapatid yun. Dapat pinapayuhan niya si Ansing na Ansing, hindi ko na saklaw ang tungkol sa ganitong bagay. At kung ano man ang problema nyo, pag-usapan yung magkakapatid, dahil kumbaga ang pagkakaalam ko, kapag bahay ng magulang, ito ay paghahati-hatian ng magkakapatid. So dapat ito si Daddy Frankie, hindi na rin siya nakikisawsaw or pagbibigyan niya pa ng payo or ano si Kuya JJ, dapat sinasabihan niya si Nanay Ansing na hindi ko na to dapat pakialaman pa, ganyan. Pero ang iwan ko lang kung tama itong sasabihin ko na kinausap niya si Kuya JJ tungkol doon. So, di ba guys, dapat hindi niya na kinakausap si Kuya JJ kasi hindi na yon dapat pakialaman ni Kuya ay ni Daddy Frankie. Oo. Ang dapat doon na kumausap kay Kuya JJ ay yung mga kapatid niya or yung nakakatandang kapatid, hindi si Daddy Frankie. Yun ang dapat sabihin niya kay Ansing. Dahil di ba guys, tayong lahat, ang pagkakaalam natin, kapag bahay ng magulang natin, halimbawa, kung mayroon ngang bunsong kapatid, di ba, doon ipinamamana yung bahay. At kung hindi naman ipamana, ay yung magkakapatid ay mag-ahati-hati doon sa bahay na yun. Pero ang ano nga ay kinuha ni Nanay Ansing. Siguro yun ang tatampo ni Kuya JJ dahil sa ganun nga, dahil itong si Ansing din kung magsalita, akala mo bida-bida nga, di ba? So, dapat talaga yun, para sa akin guys, yun ang sasabihin ko kay Ansing na hindi na ako pwedeng makialam dyan. Kung mayroon kayong mga problema sa ganyan bagay, mag-usap-usap kayong magkakapatid. At kung hindi mo makausap si Kuya JJ, maaari mong tawagin kung sino man yung panganay sa kanila at yun ang kumausap kay Kuya JJ. Pero si Daddy Frankie hindi na siya dapat nakikisaw-saw sa mga bagay na yan. Hindi niya na dapat kinakausap pa si Daddy Frankie kasi syempre kaya nga hindi lumilitaw yung ibang mga kapatid ni Ansing dahil siguro syempre ayaw niya rin sigurong lalong-lalo ayaw nang mabidyohan, ayaw niyang ma-expose sa tao. Kaya tingnan mo nga yung anak ni Kuya JJ, nung kinausap ni Daddy Frankie ay walang camera. Yun ang sabi ni Daddy Frankie. Hindi pumayag na anuhan ng video. So, ayun nga. At saka isa pa, 'di ba, ang sabi ni Daddy Frankie, pagkatapos ng blessing ng bahay ni Kuya Oliver ay wala na siyang pakialam sa doon. So, pero iba-iba kasi ang sinasabi ni Daddy Frankie. Minsan naman sasabihin niya wala na siyang pakialam, tapos na siya doon. Minsan naman sasabihin niya hindi mapuputol ang pagtutulong niya kay Kuya Oliver. So, magulo rin si Daddy Frankie, magulo rin siyang parang hindi mo rin maintindihan minsan si Daddy Frankie. Oo. Dahil nga siguro sa hindi siya talaga makapag-decide, siyempre siguro iniisip niya rin, sayang din, may views, malaki rin ang views pagdating sa mga kay Ansing, kay Kuya Oliver, sayang din yung views. Kaya siguro ganun ang mindset ni Daddy Frankie. Minsan, ako nga minsan malito ako Akala ko ba hindi mo na yan babalikan? Akala ko ba ihinto ka na? Tapos sasabihin naman hanggat nandyan siya, hindi siya titigil. So magulo guys,
hindi ko maintindihan rin talaga si Daddy Frankie minsan. So, ayun na nga guys, si Nanay Ansing naman kahit na sobrang umaabuso na rin, pero si Daddy Frankie, doon pa rin siya sa side ni Nanay Ansing dahil nga sa pinagkakakitaan niya. Yun lang guys ang aking masasabi. So, pasensya na kayo kung ako man ay meron nasabing hindi maganda. Pasensya na kayo, pero yun lang talaga yung obserbasyon ko sa mga napapanood ko sa mga vlogs ni Daddy Frankie. Bagaman nakakabwisit talaga si Nanay Ansing, masyado siyang pabiktim minsan at paawa effect. Kaya minsan parang anong tawag doon, nahihipotatize ba si Daddy Frankie kapag si Nanay Ansing na yung kanyang kasama. So, ayun lang guys, yun lang. At yun lang din ang, marami pa akong nabasa sa mga comments, pero siguro sa susunod na lang ulit tayo makikipagkwentuhan. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko kayong isubscribe ang channel ko at pakisuportahan niyo po at pakipindot nyo ang notification, piliin nyo po yung all para po updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. Ulit, pasensya na kayo kung meron akong nasabing hindi maganda, pasensya na po kayo at see you on my next video. Bye-bye.